Punto, yung pang nag-swipe na yun, baka may dati na. Kaya kailangan bigyan ng mas mabilis na pamaraan na sana ay nihiling namin sa pamunuan ng LTFRB, solusyonan niyo po yung aming mga panawagan na huwag naman umabot ng susunod pa o ilang taon bago namin makukuha. Kasi baka mamaya, ngayon, nag-file kami na nag-file, tapos October na, November, December, tapos sabihin next year na. So sayang po ang pagkakataon na para mabigay ng tulong sa mga co-op. Nag-gets na po yung point ko, co-op, corporation, through tinatawag na LTFRB. And LTFRB doon sa land bank or sa DBP. Tapos po ang sistema niyan basta't meron pong tinatawag na signature o pirma ng lahat ng chairman at lahat ng board, gumalaw, at identified niya yung lahat ng unit na yan ay ng isang co or corporation, tapos na po yun. Tapos yung lahat ng iba doon, Thailand kagad ng cut na, wala na. Di mas masaya po siguro. Salamat po. Salamat po sir, we'll take this into consideration po, no? Ipapaabot po namin ito sa board, lalo na po kay Chairman Guadis. May katanungan pa po ba? Sige po. Si Ma'am Ramakina. Okay, from Busina po. Ask ko lang, kasi meron kaming 32 modern units. Nag-operate kami, nag-start kami since last February 2022. Ask ko lang ma'am, bakit po hanggang kailan po namin matatanggap yung aming mga fuel subsidy card? Kasi alam naman po natin na ang taas ng diesel ngayon. Mga modernized yung units namin. So, hinihingi namin na sana medyo pabilisin po yung proseso. Kasi hanggang ngayon wala pa po kami sa master list. Wala pa rin nilalabas. Tulad ng sinabi nyo, sa NCR kami nagpa-follow up. Wala pa rin po. So, umaasa kami dun sa fast action and also sana sa land bank, ma-produce na kagad yung mga cards namin. Thank you. Sige po ma'am, thank you po. Okay po, next agenda po natin ay sa service contracting program po. Mga kasama, may idadagdag lang ako, no? Nabanggit ni Chairman na ng isang kooperatiba natin, yung pong kanilang sinasabing under fleet management, dahil kami po, even as sa Pasang Maslo, meron din kami korporasyon, may mga kooperatiba po kasi na nagtatayo sa sariling garahe nila ng mga tinatawaging overhead tank, tama Chairman? So kumbaga, parang siyempre nagne-negosyo sila, nagne-negosyo tayo. Kumbaga, yung pinupunto ni Chairman kanina, yung paggamit ng card. Tatapatin ko kayo mga kapatid. Ang card natin na yan is intended for fuel talaga yan. Ngayon, although yung card na yan, para bang kinukonsidera rin na as debit card. No? So you can go everywhere, shopping malls, kainan, restaurants, pwedeng swipe yan. Okay? So, naman pong intention para gamitin sa fuel subsidy yan, para sa ating mga mahal na tsuber, tayo po ay gumagawa ng undertaking from LTFRB na nakapaloob dito na ito ay ibibigay sa tsuber. Marami rin po, nabanggit po ng aming Pangulo na si Ka-Obed na may mga naging problema rin before na ito po ay nagamit po sa ibang bagay. So hanggat maaari po, ang DOTR, ang LTFRB, ginagawa po ng paraan ngayon. Nanawagan po kami ng meeting last week. Papatawag po natin ang Presidente ng Land Bank. Ang DOTR, haharap din po mismo ang ating kagalang-galang Secretary, ang ating Chairman Jojo Guadis ng LTFRB, nang sa ganon, masolusyonan po lahat yung problema natin yan. Even as, sa PNG po namin, meron po tayong korporasyon, out of 60 cards, madalas ko pong i-check yan sa ATM, out of 60 cards, 10 pa lang po ang may laman na 10,000. 10,000 sa modern Jeep, 6,500 naman po sa traditional. So tayo naman po, bilang kapwa operator nyo rin, at bilang leader po ng public transport ng jeepney, tayo po ay hindi nagsasawang makipag-coordinate para po lahat ng ating problema ay masolusyonan po sa agarang panahon. So yun lamang po ang aking mababanggit at hindi lang po kayo nag-iisa. Lahat po tayo ay kaakibat itong problemang ito. Kaya dito po mga taga-LTFRB,
We are hoping by next week siguro medyo maayos na natin to. At dahil napakabigat na rin ang kinakaharap ng ating mga kapatid na tsuper sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo na yan. At yun naman po, mabanggit ko ulit, yung provisional fare increase na 1 peso sa jeepney po ay malaking ipinapasalamat po namin sa LTFRB. Although ito po ay piso lamang, pero ito po ay magiging malaking tulong na rin. Ipagpalagay natin ang isang jeep, traditional man o modern, nakakapag-ferry kami ng mga 400 passengers a day. 400 pesos na rin po yun. But hindi po namin sinasabi rin na ito po ay makakatapan na rin doon sa taas ng produktong petrolyo ng diesel ngayon. But although, meron kami nakuhang karagdagan, plus doon po sa ating hihiringan pa na original fare increase, yung pinetition po nating additional 5 pesos, which is meron pong hearing itong November 7. November 7, makita po natin ang gagawing aksyon ng ating board, ng LTFRB, kung